Nako, heto na po mga kababayan, nagpanik na ang minority. Aba, yari na, matindi to. Bumanat na, Cayetano kumilos na. Minority nagpanik na po mga kababayan. Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video ito mga kababayan, puntahan muna natin to. Update po muna tayo dito kay former President Duterte. Pero bago po natin simulan yung update patungkol po kay former President Duterte, eto mga kababayan, may tanong po dito. Ang nangyari po ba kay former President Duterte ay justice or political warfare mga kababayan? The Duterte ICC saga that divides a nation. O nga, nagkahati-hati at nagkawatak-watak ang mga Pilipino nang dahil po dito sa pag-aresto kaya former President Duterte ng ICC. Pero ang malaking tanong dito mga kababayan, talaga bang hustisya ang purpose ng pagdadala kay former President Duterte sa The Hague? Or ito po ay isang awayan sa politika para ma-secure yung kanilang future mga kababayan? Kasi kung hindi po nila dinala at pinaaresto, kinidnap si former President Duterte patungo po ng The Hague, malamang ngayon mga kababayan ay iba na po ang presidente ng ating bansa. Malamang iba na po ang presidente. Kasi napakalakas po ni former President Duterte pagdating po sa taong bayan. Okay? Pero pakisagot na rin po mga karibin natin, Kayo po ba? Kasi ngayon po, kaya lumabas po ang tanong na ito kasi yung Marcos administration at yung ICC mga kababayan ay kinasuhan po sa United Nation ng United Nation Human Rights Council mga kababayan. Inirereklamo po doon na pinulitika lang si former President Duterte. Ang dahilan po ng pagkakadetain ni former President Duterte sa The Hague ay politika. Diba? Kaya lumalabas po ang tanong na ito, hustisya ba o away politika mga kababayan? O yan mga karibin natin, pakisagot na lang po ng inyong sagot at eto na. Ito po ang update mga kababayan mula sa The Hague. Sabi po dito, ICC Registry, Duterte under cell monitoring, ergonomic adjustments made in the cell and visiting rooms. Ayan mga kababayan. Sabi po dito sa kabuuan ng balitang ito, mula po sa GMA News. Ayan Sabi po dito, the ICC DC Medical Officer MO provided advice on Mr. Duterte being an elderly detained person with increased fall risk due to age and several chronic physical ailments. And her continual and her continual assessment and medical care of Mr. Duterte, putting a detained person on cell monitoring allows for custody staff to observe Mr. Duterte 24/7 and respond to any need he may have and reduce the response time should there be any incident according to a document released by ICC Trial Chamber 3. Ayan So, eto naisip ko lang kasi mayroon pong namatay sa ICC Yung negro yun, di ba? Nakalimutan ko lang yung pangalan pero negro po yun mga kaubayan, namatay sa ICC within the custody of the ICC mga kaubayan. Siguro ngayon gusto nila kay former President Duterte mga kaubayan talagang maging healthy para walang mangyari. Dahil nga po mga kaubayan, minsan na pong naibalita na si former President Duterte po ay natumba at nawalan ng malay mga kaubayan. Alam nyo, kasalanan talaga to ng mga magnanakaw sa gobyerno paano natin hindi nasabing kasalanan nila mga kababayan? Kasi biruin mo, pati po yung oras, yung panahon,
yung nalalabing panahon ni former President Duterte na dapat ay nilalaan niya na lang po para sa kanyang pamilya, ay ninanakaw pa po ng mga hinayupak na mga magnanakaw sa ating gobyerno. Diba? Ha? Oras na nga lang po yan para sa pamilya, ninanakaw pa ninyo. Yung pa kayang pera ng taong bayan, hindi nyo nakawin. Ako po talaga, oo. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan, mga karib natin. Sabi po dito, ni Tuba, pag mamatay si Duterte, cause of death, sila ikulong din. Ayan, may drama sa Senado, tapos may drama din sa The Hague. Ayan, mga kaubayan. Palakas ka lang tayo, papunta na po si Bato dyan. Ayan, sabi po ni Rodel. Ayan, mga kaubayan, mahirap siguro, mahirap si Bato hulihin, kasi hindi rin naman magpapahuli sa inyo eh. Si Bantag hindi nyo pa nahuli, si Bato pa kaya. Diba? ICC judges will not fall for that fall excuse. Ayan. Sabi pa po dito, there is always time of reckoning. Ayan, mga kaubayan, Bagaman ragihapon, magabaan maragihapon ning mga trolls, di man ngayon pero bukas makalawa makarama din naman kayo. Ayan, sabi po ni Ferns. Ayan, mga kaubayan, you can spell return without earn. Ayan nga. Wag naman sana, no? Bring him, wag naman. Mars, sabi po, bring him bones. Anong bones? Kailangan na talaga si Bato, kasi sabi niya para may alaga dapat magkatabi daw sila ng selda, sabi po ni Ryan. Marami po talaga mga galit dito ngayon kay Senator Bato de la Rosa, no? Alagang-alaga siya doon, ayaw ni Bato doon. Ayan, mga kaubayan. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. Dito po sa bagong panuntunan, okay? Dito po sa detention center, or ito pong sinasabi nilang under cell monitoring, itong si former President Duterte. Ayan, mga kaubayan, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video patungkol po sa Senado, mga kaubayan, eto pong si Senator Amy Marcos, mga karibin natin, ay in-interview po, no? At ibinulgar niya po, mga kaubayan, yung gustong mangyari. Kaya si Senator Bato, parang starting point pa lang pala itong si Senator Bato, mga kaubayan. Kasi ang gusto pala nilang mangyari, mga karibin natin, hindi talaga maging presidente si Vice President Sara Duterte at pahabain yung termino ni President Bongbong Marcos Jr. Tro con as, no? Ito, mga kaubayan, pakinggan po natin to. Itong pagbubulgar, grabe po ito, pagbubulgar ni Senator Amy Marcos, pasok. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, idetepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. So ayan, mga kaubayan, hanggang 2031 pa. Ang gustong plano nilang manatili si President Bongbong Marcos Jr. At tataasan po nila yung edad ng tumatakbong presidente sa 50 years old para hindi makatakbo si VP Sara. Papalitan po nila yan through Constitutional Assembly, mga kaubayan.
Nako talaga, grabe ang mga plano nila. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin lang Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit. So yan mga kababayan, binulgar na nga ni Senator Amy Marcos kung ano ba talaga ang dahilan ng mga kaguluhang nangyayari dito sa Pilipinas. Yun po ang dahilan mga kababayan. Una po, para po kasi ito para magkaroon ng Constitutional Assembly wherein magkakaroon po ng mga amendments sa ating konstitusyon na sila po ang magdidesisyon at ang kanila pong pagdidesisyon ay extend ang term ng Pangulo hanggang 2031 mga kababayan at pataasin naman po ang age limit ng mga tatakbong presidente sa 50 years old para hindi po makatakbo si Vice President Sara Duterte. Ang tindi, no? Pero ito mga kababayan, pasadaan na po natin yung video patungkol po dito sa Senado. Pasok ka. Banat o warning shot ni Well, Cayetano. what happened? Bakit as is status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay? So, 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Senator Cayetano, ako na lang magkikwento. Kasi may yung mga media sa Senate, sorry pasensya na medyo mahina ang kokote. Hindi naman lahat. Yung iba naman matalino. Meron lang talaga mahina ang kokote o di kaya pinipilit nila yung agenda nila. Kaya nga sabi ni SP dito, pag SP Senate President sabi ni SP dito, read between the lines. Ako na lang po babasa para ho dito sa mga ugok na nagtatanong sa inyo. Sinasabi niya dito, yung mga nakaraang araw, matindi talaga ang pressure. Matindi. Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Nag-video pa nga ako dyan, sabi nila fake news daw. Hindi ho, mamaya makikita ninyo. Papakita ko sa inyo. Matindi talaga ang pressure. Pinipressure ho, I will give you names kung sino yung pinipressure. Okay? Chis Escudero, pinipressure yan. Si Estrada, si Jinggoy Estrada, pinipressure yan. Yung mga pinangalanan na di umano daw sa flood control. Si Villanueva, yan. Yung magkapatid na Villar, pinipressure yan. Si Loren Legarda, pinipressure yan. Bakit?
Lahat kasi sila, may barat dyan eh. Binanata dyan. Di ba si Chis Escudero dinadamay doon sa issue ni Romualdez. Si Jinggoy, sinasama na. Kaya ang ginawa nila, sinampulan nila si Revilla. Yung ginawa nila kay Revilla, it's not really for Revilla. Imaginin mo yung tao, hindi na senador. Bakit nila yun ang sinampulan? Kasi una, hindi ka na senador, so wala ka ng power. Okay? Hindi, natalo siya, remember? Pangalawa, dahil yung buong kamag-anak niya, hindi bumoto ng impeachment. Second good point. Di ba? Talagang merong point eh. Wala sa power, buong pamilya mo, Duterte, kilalang kalyado ni BP Sara Duterte. Kaya kitang-kita mo na good target si Revilla. Plus, alam mo naman, nasira na yung reputasyon niya, sinira yung reputasyon niya nung panahon ni Aquino. So talagang shoot siya doon eh. Perfect person siya. Perfect person to be an example to whom? To Chis Escudero, to Jinggoy, to the Villar, and to Legarda. Remember si Legarda, may anak siya. Hindi man nasangkot si Legarda dito sa mga issue ng flood control, pero remember yung anak niya. Kasi yung anak niya, malambot ang puso ng nanay sa anak. Kaya nga kinakasuhan kaliwat kanan yung anak niya, di ba? Oh. So ang balita ko, ako na lang, I will read between the lines. Ang balita ko, di umano, allegedly, sabi, hindi ko sasabihin kung sino. Pero alam niyo naman sigurado. Ang balita ko talaga, eto mga to, winarningan. Tutuluyan namin kayo kung hindi kayo babaligtad. Kailangan nyo bumaligtad over the weekend. As a matter of fact, alam na yan. Kaya nga, nag-warning na ako nung Saturday ata. Saturday and Sunday, nagsalita na po ako. Naggawa na ako ng video to put pressure on these senators that we Filipino people are watching you. Yes, maybe you are pressured by the government. Kaya ngayon, may isa nang kinasuhan. Iisa-isay na ho sila. May idinadamay na ngayon. Sino yon? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ganyang kalupit ganito kademonyo itong ng gobyerno Between the to. lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ng media o gusto lang talagang nilang manggaling sa bibig ni Cayetano. Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi, lumabas. May talaga, gunpowder. So, nagsisinungaling talaga sa presidente. So, there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing. But yung members namin, we say, we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committee. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does it feel like? Kasi po, ayon din po sa aking talaba, anong talaba banat ba eh? Di ba yung bayot na si Palsis, meron siyang Tweety Bird. Mahilig sa Tweety Bird. Ako, mahilig po ako sa talaba. Kaya ayon sa talaba ko sa Senado. So nagkakaintindihan na tayo. Pag tinawag kong talaba, may talaba ako sa Senado eh. Ayon doon sa talaba ko sa Senado. Ayun. Hindi, ayon doon sa aking talaba sa Senado, talagang napakatindi ho ng nung pressure na yan. Na masasabi nating hindi lang hindi ho ito blackmailing na ang ginawa. Pero alam mo, pwede ba palakpakan naman natin yung mga hindi bumaligtad? At ibu naman natin yung napapabalita. Di umano ha. Actually, hindi ko alam kung bakit. Alam mo, sana kayong mga Pilipino, maging wais na kayo. Pag merong nagko-comment sa social media, ang dami nag-comment sa post ko, Banat Bay, actually kilala ko halatang-halata ng mga troll eh. Dilipat na daw yung dalawa sa majority. Huwag kayong kakagat agad-agad. Sino man naglalabas niyan? Kung wala kayong pruweba, huwag kayong maniniwala. Wala ko kasi nga kung yung dalawang sinasabi nila na yon, si Subiri at saka si Gatchalian. Duda na ako linggo pa lang duda na ako na babaligtad yun. Hindi, walang mga bayag yung mga yun eh. Sorry that's how I see it. Don't get
So yun mga kababayan, mukhang nagpapanik na nga itong minority mga kababayan, no? At gusto na naman nilang sila naman ang maghari ulit mga karbi natin, no? At gustong palitan agad itong si Senate President Cayetano. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karbi natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.